Rose, intindihin mo nga yung desisyon mo. Titira ka sa bahay ni Doc Franco. Rose, yung asawa nun yung nakapatay sa kapatid ko, ah. Hit and run. Sigurado ka kaya mo sila kasama sa isang bubong? Pasensya na talaga, Alex, ha? Alam kong masasaktan ka sa desisyon ko, pero muntik na kasing mamatay si Dad, eh. Ah, Hindi ko siya pwedeng iwan ngayon. bakit? Kaya naman nila magbayad ng isang katerbang nurse at caregiver, eh. Hayaan mo sila lang ang mag-alaga sa kanya. Gusto kong maging mabuting anak, Alex. Kailangan niya ako. Base sa mga blood tests at biopsy ni Mrs. Belen de Los Santos, mukhang ang sakit niya ay isang autoimmune disorder. Autoimmune disorder? Sa ganitong sakit, inaatake ng katawan ng kanyang sarili. Hindi ba mahirap i-diagnose yan, Doc? Kaya hindi na rin ako nagtataka na ilang taon nang tinakbo bago natuntun kung ano ang sakit niya. Kamusta na nga pala yung research niya sa mutya? Mapapagaling ba natin sa Aling Belen? Hindi pa naman 100% sure pero malaki ang chance natin. Very promising ang resulta ng testing na ginagawa natin. Okay. Balitaan niyo po kung meron tayong bagong developments. Sige po, ma'am. Thank you po. Sana makaabot ang dinedevelop namin gamot. Trinato akong pamilya ni Aling Belen noon. Tuman lang, magawa ko para sa kanya. Ay, tagal din natin hindi nagawa to. Hindi kita pinapunta dito to have some fun. Kailangan natin pag-usapan si Amira. Hindi ka ba natatakot? Natatakot? Eh, ano bang gagawin sa akin ni Amira? Sinira niya na yung buhay ko, pati business ko. Dahil sa kanya, nilaglag ako ni Dad. Para nang akong ulila eh. Iniisa-isa niya tayo. Tingnan mo yung ginawa niya kay Portia, kay Mommy Natalie. Baka ako na ang isunod niya. Oliver, do something about it. Takutin mo siya. Humanap ka ng way na hindi niya ituloy yung plano niya sa akin. Ang hirap nung hinihiling mo. Lalo na ngayon. Wala akong pera para dyan. Kung pera lang ang problema, akong bahala. Just please do something. Fine. I'll do anything for you, you know that? Pero, alam mo naman ako anong gusto kong kapalit, di ba? Deal. Para po. Salamat. Ano? Na-receive ko yung text mo. Si Kuya kasi. Alam niya na siya yung sinisisi mo sa nangyari kay Doc Franco. Pati siguro yung mga bago mong pamilya. Ganun din yung iniisip. Boy, hindi ko sinisisi si Alex. Totoo, ate. Nasaan ba siya? Yun. Aminin ko, sumagi sa isip ko na
Kung sana nagtimpihan si Alex, hindi sana inatake sa puso si Dad. Eh, alam mo naman yung kuya mo. Eh, ikaw ate. Kilalang kilala mo ba yung totoong tatay mo? Alam mo ba kung anong sinabi niya kay Kuya Alex? Sino may kasalanan? Sino naging pabaya? Ikaw o yung kapatid mo? Hindi niya dapat sinabi yun kay Alex. Ate, hindi ko sinasabing tamang sinaktan ni Kuya Alex si Doc Franco. Pero namatayan kami nun eh. Tapos sasabihin niya ng ganun si Kuya Alex. Ganun ba talaga ang tatay mo? Lumipat ako sa bahay ni Dad para makita ang totoong ugali niya. Eto na nga, unti-unti nang lumalabas kung anong klaseng tao si Doc Franco Terra. Tumabi ka, Dad. Bakit? Ikaw lang ba pwede maglasing? Hindi lang naman ikaw yung nahihirapan sa sitwasyon. Asawa ng tatay ko. Yung nakapatay sa kapatid mo. Naintindihan ko yun. Pero dahil sa away niyo, inatake sa puso si Dad. Napaka-komplikado, no? Dahil komplikado tong sitwasyon na to. Nagbago na ba yung tingin mo sa akin? Naman magbabago yung tingin ko sa'yo. Ano mang kinalaman sa pagkamatay ni Ineng. Pero sinabi sa akin ni Popoy kung bakit mo sinuntok si Dad. Mali yung sinabi niyang yun. Ako na humihingi ng sorry, Alex. Di mo dapat narinig yun galing sa kanya. dami na natin pinagtahanan, Rose. Ngayon pa ba tayo susuko? Walang susuko.